po mga kalingap, welcome back po sa aking YouTube channel. Sama natin si Ryan, si Francesca. So ngayon po meron tayong mission para kay Francesca dito sa market, wet market, sa palengke ng Daet. May mga ipapabili tayo sa kanya na, ano ba alam mo lutuin, Francesca? Adobo, sinigang. Marunong ka ng puso ng saging, ganon? Ay, hindi po. Hindi mo alam yun, pero alam mo yun. Hindi mo rin alam. Hindi po. Yan yung challenge sa'yo. So, bukod sa mamimili ka, gusto ko meron kang mga ma-interview na tindera para alamin mo yung kung ano yung ginagawa nila, kung paano yung sistema ng pagtitinda nila, kung kamusta ba sila sa mga buhay-buhay nila. Sige po. Ha? Kaya mo? Kakayanin. So, ikaw magiging vlogger ngayon, ha? Yun, talagang si Francesca. Ano na to eh? Lagi natin kasama. Hindi na siya yung binablog ko. Diba? Siya na sinasama ko sa mga beneficiary ko. Kaya abangan nyo mga kalingap. At ready ka ba? Handa ka bang tanggapin ang challenge? Handang-handa po. Si Ryan ay maiiwan dito kasi Aray ko. nasa tabing kalye lang kami at di ko po alam kung pwede sa pinaparkingan ko ngayon. So may iwan si Ryan para bantayan yung sasakyan. So solo lang si Francesca na gagawin. Wala si Ryan eh. Ano, okay lang? Kaya mo ah? Kakayanin po. Kaya let's go po mga kalingap. So mga kalingap, ready na po si Francesca sa kanyang challenge. Bili ka ng basta kung anong maisip mong kaya, alam mong lutuin. Sige. Para to doon sa inaalagaan mo. Inaalagaan ko Pwede po. mong ipagluto, itong bibilin mo, pwede mong gamitin pagluto sa kanya. Sige. Para alam mo yung bibilin mo, ha? Sige po. O, di ba walang tao? Ano po? Dito. Pero wag mo sasabihin may kasama ka, Sige ha? po. Wag mo ipakitang may mic. Wag mo ipahalatang nagpa-vlog na may vlog. Sige na. So, mapaprank po natin si Francesca kasi hindi niya po alam na beneficiary ko yan si Danica. So, akala niya hindi po natin yan kilala. Ano po pwede? Tignan natin kung gaano anong gagawin ni Francesca. Kulang. Late lang po Wala po kayong kangkong? Ay, wala. Sa baba. Ay, sa baba. Patata. Wala din po. Yan lang. Sali po. Pati rin po si Danica, wala pong idea Santol dito. na lang po. Ilan? Isa lang po. Wala, santol. Isang kilo lang. Apo. Seryoso pa si Francesco. Hindi nga alam, napaprank na silang dalawa. 80. Wait lang. Wait lang po Interviewin mo. Ano pong ginagawa nyo dito sa araw-araw? Magtitinda po kami. Parang madaling araw hanggang. Pwede man dito ngayon. Hanggang ano oras po kayo dito natatapos? Kapag wala na pong masyadong tao kasi sobrang init din. Nakakailan naman kayo dito sa pagbenta maghapon? Mga 1,000 lang din po. 1,000? Depende po sa lakas. Ilan po kayo magkakapamilya? Ikapatid ka po? Sino po kasama nyo dito? Kayo lang po dalawa? Kamusta naman po pagtitinda nyo? Okay lang naman po. Kaso ngayon, mahina po kasi yung ibang nagtitinda, nagbaba po sila dun sa may probinsya. Yung mga tabing kalsada po. Kaya, ito lang po talaga yung tinda nyo sa araw-araw? tapos kapag madaling araw, may naaangkat man po mga na to, yung gabi. Gabi na to. Kala ko kasi may kalabasa dito. Kailangan ko ng kalabasa. Yung hiwa na siya. Hi Danica. Hello po. Okay na? Kilala mo na siya? Hindi ko pa po siya kilala. Hindi ko pa po natatanong kung anong name niya. Ano po bang name nyo? Danica po. Danica. Kilala mo siya?
Hindi din. Ilan taon na po kayo? 19 po, pati. Ay, Ate Danica! So, ano yan, beneficiary ko din. Ilaw po. 15 pa lang po ako. Kamusta, Danica? Ay, si nanay, oh. Pero nga ng mic, Francesca. Ayan, muli natin binalikan si Danica at dito pa rin sa palengke. Bakasyon niyo na ba, Danica? Hindi pa po, last week na lang po namin ngayon. So may pasok ka pa. Galing kang school ngayon o... Galing po akong school na meeting lang po. Okay. Kamusta naman? Okay naman po, mapagod lang at kami na lang po yung halos may pasok pa. Criminology, di ba? Bakit kayo yung pinaka-late na magbakasyon? Kasi po yung halos instructor po namin, busy din sa kanya-kanyang mga event nila, tas may mga meeting, tas kami po, parang yung exam namin, dapat nakasabay kami sa ibang course na nag-exam na. Nalilate po kami. So ngayon, kayo na late. Pero ang pasokan niya naman, late din. Opo, kami po sabay-sabay din. pinakahuling magpapasokan. Kayo na. Gaya nung last, po. Yan pa ba yung pinariban dati na buhok mo? Opo. Ayos pa rin pala no? Opo. Ayos din naman. Kamusta pala yung pageant mo nun? Ay, natalo po ako nun kasi ang daming mga yung hindi nagkakaintindihan sa mga yung rules. Iba-iba yung parang naming rules, tas yung sa ibang lugar, iba-iba din. Kaya parang... Anong nakuha mo? Anong place? Ay, wala po. Wala. Pero naman, success naman. Okay naman po. Okay naman. Meron ka ba ulit ngayong mga sasalihan ulit? Ay, ngayon po, ang sinalihan ko na is yung officer ng department po namin. Sa school yun na? Opo. Sa mga pageant, wala na? Pahinga na? Ang po nila, ako na lang din daw po yung ilaban sa intrams. Talagang tuloy-tuloy. Sa barangay nyo? Ay, wala pa po. Yung matagal pa. Wala pa. Dito ulit si Danica at nagtitinda ng mga... Dati lang to? Yung mga dati yung tinda? At si Francesca. Game na game talaga si Francesca. Meron tayong iabot sa'yo, Danica. Ayan mga velvet box ulit. Marami-rami yan. Tara, ibuksan mo, pakita mo dito. Pakita natin to. Tapos, banggitin mo yung mga kung saan nang galing. Ay, si nanay, Nay. Hello po. Hello po. Parang di-stress si nanay. Ito po, from Kanino? Mamilet Vitasa. Sige, buksan mo. Anong laman yan? Necklace po, ang ganda. Ganda. Violet po kasi yung paborito ko. Favorite mo ang purple? Ang violet? Sige, buksan mo pa iba. Thank you po sa nagbigay nito kay Ma'am Milet Vitasa. Salamat po. Tapos ito po. Ay, same lang din po pala. Si Ma'am Milet din po. Yan, mukhang yan. Bracelet yata yan. Earrings po. Earrings. Opo. Patingin. Ito po. Yung ganda. Ang social mo ganda tignan dyan, Danica. Bagay yan sa pagpapageant mo, no? Kaya nga po. Ang lakas ng elegant tingnan. Elegant. Last na ito. Ay, galing ko sa kanya. Galing lahat yan kay Ma'am Milet pala. Grabe, thank you po Ma'am Milet sa... Thank you po, Ma'am Milet. Hindi nyo nakalimutan si Danica. So, ano naman yan? Yan ang bracelet. Ito po yung bracelet. Wow, parang set pala, no? Opo. Isang set pala yung binigay sa inyo, Ma'am Milet. At ang gaganda, di ba? Opo. Sobrang ganda po. Thank you po, Ma'am Milet, sa mga binigay mong earrings, necklace, at bracelet. So, ngayon pakilala natin to si Francesca. Buka, Francesca. Ano mga binili mo? Sandal pa lang po. Natusan ko kasi siya bumili na para kasi hindi pa kayo magkakilala. So, hinayaan kong mauna si Francesca. Hindi mo alam, no? Na siya pala yung bibilan mo. Hindi po talaga. Naiya ako. Sige po kayo, magkwentuhan kayo. Ako po si Francesca Hoxon. Nice to meet you po. Mag-Q&A kayo. Ano yan, si Danica, magaling mag-pageant yan. Talo ako! Ito naman, Danica, dancer ng diet. Hello po. So pareho kayong yung parang mahilig sa mga competition, di ba? Kamusta po ginagawa niyo sa araw-araw? Okay naman, ganito. Pag may free time, nasama ako kay mama. Tas kapag may pasok ako,
papasok ako, tapos kapag nakauwi man na si mama, ang diretso ko po, dun sa bahay ng lola ko. Kasi nabanggit ko po sa iyo na nagbabantay po ako nung anak ng tito ko. Paano nyo po napagsasabay yung dito sa pag-aaral nyo po? Kapag yung kaya pa po ng oras ko, nakakasaglit lang po ako dito. Tapos kapag wala man na din po si mama, pag nakasarado na. Sa school na po? Sa school na po. Tapos doon ako sa yung batang binabantayan ko po. May binabantayan ka rin po? Ilang taon po? 1 year old. Ano nyo po? Ano nyo? Pamangkin ko. Ay, pinsan. Pinsan. Asan pa yung magulang nila? Yung mama niya po nasa ibang bansa. Yung papa niya, nagtatrabaho lang din po dito sa So ikaw na po inaasahan ng pinsan nyo? Din po ako na lang din para extra din. Ikaw po, taga saan ka? Malapit lang po ako sa Pasig. Diyan po sa may St. Peter, unahan po niyan, sa may papasok. Ginagawa ko naman po, pag-aalaga ng matanda. Nagsasabay ko po yung pag-aaral ko. Paaral naman po ako nung amo ko. Kaya, very, very good ako doon. Kaya yun, nagsasabay ko yung trabaho ko sa pag-aaral ko. Saan ka nagpapasok po? Sa Kamambugan po. Mag-grade 10 ngayong pasukan. Kala ko kanina Ano po? Kala ko yung mas ahead pa sa akin yung nagbibili. Kala ko parang Ang dami po nagsasabi, 18, 19, 15 pa lang po ako. Ang matured mo kasi. Opo, ang dami po nagsabi dyan. Yung amo ko nga po sabi, kasi parang kasing edad ko po. Kaya ang kapatid ko lang po. Opo. Kamusta naman po yung sa trabaho mo? Mahirap. Goods naman po. Hindi naman siya mahirap. Kinakaya ko naman kasi lahat ng bagay pinaghihirapan. Kaya, go lang, laban lang. Nasaan po ang magulang mo? Si mama nagtatrabaho, papa ko nakakulong sa Laguna. Since 9 years old ako, hindi ko na nakasama yung papa ko. Kasi bata pa lang kami, naghiwalay na yung mga parents ko. Ganon din naman po yung sa akin. Simula, baby pa nga lang ako, di ko na yung nakasama yung papa. Opo. Kami naman bata pa po talaga kami. Pero sabik na po akong makita yung papa ko. Kasi gusto ko pa po talaga siyang makita. Mayakap. Bakit hindi mo kasama. puntahan? Hindi kaya Si mama, syempre, kailangan din kami. Pag-alalay, like, pag may sobra naman akong pera sa sahod ko, binibigyan ko si mama para pang bawas sa mga utang. Para sa amin din. Pareho lang din pala tayo kay mama, ganun din. Grabe. Init. Mainit talaga. Nagtatagaktak yung pawis ko. Okay lang po. Sanay po ako dyan. Mainit po talaga dito kapag ganitong oras na. Kaya halos wala na din masyadong So ngayon po ay alas 12 na, 12:30. Pag ganitong oras, ano po ang niyo dito? Umuwi kayo? Minsan lang po inaabot si mama ng ganitong oras kapag yung may order. Okay, pero hanggang alas 10 lang kayo talaga, alas 11, di ba? Pero pag ganitong oras, tapos na kayo dito, Nay. Parang umuwi na po kayo. Kaya ngayon ay buti ng tayta nila Danica na makabisita ulit dito. Ito na, ito yung mga tira tong paninda nyo? Yan Bagong hango po. Bagong dating yan. Kasi ko siya. Na yan, naka-reserve na siya sa buyer ko. May mga buyer na. Mamayang gabi ulit ang balik niyo dito? Madaling araw. Pipick-upin na yan. Okay. And yung iba na itong mga to? Yung mga tira. Mga tira yan. Sabi ni Danica na medyo mahina daw ang bentahan ngayon ng gulay. Pero din naman, nakakaaraw. Kasi yung iba sa baba ng titinda. Okay na kasi ngayon. Kayo dito lang po talaga kayo? Hindi kami kasi yan. Gawa ng dito. May mga gawain kasi ito nilalagyan ng tubig na gayat-gayat. Puhugasan mo pa siya. Hindi man siya pwede doon hahakot ng tubig sa baba. Bawal yun doon. Hindi, bawal nyo na ibenta sa baba pag nagawa nyo na. Pwede matrabaho siya. Hindi kagaya nung langka, pag nabalatan mo na yun, pwede mo na siyang ilagay. Ganun po yung namin dati, yung pwesto namin doon, yung sa may provincial. Ganun po. Nung nagka-pwesto kami dito, tukoy na po nung suki namin dito kung bababa kami doon. Mahanapin kayo. May mga kusanan talagang pumupunta dito. Yung suki na lang namin yung ilan ang suki nyo na? Marami din. Marami din naman na.
nakuha ng madaling araw nakuha ng Maramihan. 20 kilos na ganitong. Okay. So parang yung iba, bonus na lang yung mga hindi pa nakakilala sa inyo. So, ayos pala. Tapos yung ganyan, may nakuha ng mga taga-Mercedes na sila ng paninda nila, yung tawag doon, yung mga partida sa amin, kumukuha ng paninda nila doon. Okay, so paano naman yung pag-aaral mo, Dani, ka sa mga tuition fee mo? Nakaka-survive? Yung nakaraan po, bagay sabi ko po, full na yung tuition ko. Oo. Tapos okay naman po, wala na po akong naging problema simula nung na-full na. Yung pagpasok ko na lang po, okay man na po kasi nabibigyan man po ako ni mama ng pang-araw-araw na pang-allowance. So, ngayong second year mo na? Opo. Second year, first sem, magkano ang tuition mo naman? Wala po pong exact pero ang sabi po sa amin, magtataas kasi naandyan po yung maglalaboratory kami, yung magwawasar po, yung water survival. Kumbaga yung itatapon po kayo sa tubig para malalim yun, di ba? Yung ito-training po kayo, tas puro laboratory. Ang dami pong mga kapag second year. Second year. So para may mga na kayo, parang practical exams, ganun. Ganun. So magkano man tuition mo nakaraan first year? First sem? Yung first sem po, kada sem, inaabot po ng 12. So parang 20 to 26,000 ang isang taon mo. So ngayon, magkano na estimate nyo, mga aabot ng 30,000 na, gano'n? Ang nabanggit po sa akin nung taga sa amin, na umabot daw po ng 15 yung nabayaran nyo. Sa isang sem? Opo. So mga 30,000 naman ang isang taon ni Danica. Mag-ibat-gibat nga po kaya. Nagpilit din po ako magsali dun sa officer namin kasi ang advantage po nun kapag officer ako, mag-duty din po ako dun sa council namin para kami yung mag-asikaso sa mga student na criminology. So, scholar. Ang kapalit man po nun, yung mga contribution namin sa iba, parang makaka-exempted kami. Kapalit ng duty namin. Hindi siya hindi siya scholarship na parang may bawas. Kasi naganyan din ako nung college ako, ano bang tawag dun? Student assistant. Sa library naman ako noon. Parang makales ng 50% sa tuition. Mga contribution nga, mga bayad. Sa parang sa tuition, maliles ka din. Ganun yung sa akin noon sa college. 2 taon din ako na ganun sa library ako. Pag yun nga, may pinupuno akong oras na may duty. Yun nga po yung so, sa inyo ganun din? Opo. Pero ang sa inyo, less naman siya sa mga contribution. Sa tuition, hindi? Hindi. Okay. Walang allowance yan? Wala naman. Wala rin. So, pinasok mo yan para makatulong at makabawas sa inyo. So, Nay, kaya naman ngayong panibagong pagsubok na naman ng pag-aaral ni Danica? Kakayanin? Kakayanin na lang kasi wala ka kailangan lang lumaban, no? Walang panahon para sumuko. Kasi naano kasi sa kanya gusto ko din nakaporsigido din siya. Kaya nga, talagang gustong-gusto ni Danica makapagtapos. Paano yung kapatid mo? Nag-aaral din, di ba? Ay, graduate na po yun. Yung kuya ko po. Ay, oo, yung nag-board siya. Yung yung exam po kasi. Police din. Oo nga. Kamusta na? Kailan ulit siya magte-take? Parang sa isang taon siguro po mag-iipon muna ng budget kasi magastos din. Pang-review? Pang-review. Pang-allowance din. So ngayon, anong ginagawa niya na trabaho? Try po siya sa Lagunang maghanap ng trabaho. Umalis po siya? Umalis po. Kamusta ang bahay niyo, Nay? Ang inyong binabayarang ang kasunduan niyo nung may-ari, nung pinagkakautangan niyo, no? Ang ko doon, mabigay sa ngayon, mabigay-bigay kami buwan-buwan. Tapos, sabi ko nga, kapag ang plano namin, ibebenta na lang namin yung bahay. Oh, paano po yan? Maghahanap kayo ng... Maghahanap kami ng baw, kasi hirap po kami sa tubig to. Wala kaming tubig talaga. Halos, minsan nga. Paano nyo ibebenta yun, Nay, kung wala sa inyo yung pag-aari, di ba? Nakapangalan naman yun sa aking doon. Kaso may, di ba, may nakasangla? Hindi. Ay, hindi po. Utang po yung, kumbaga, binili ng anak ko yung lupa. Tapos ngayon,
plano kayo magpabahay. Pinapag-loan ako nung anak ko, sabi na bibigyan Yung ako. pinanggawa lang po. Okay. Ito, kumuha ako ng 50,000, lumaki ng lumaki kasi nga nag-asawa na sila, hindi na ako nabigyan. Nga pala, yung nilaw nyo is para sa bahay. Sa bahay lang. Paano yun ay kung sakali mabenta nyo? Baka sila ang habulin nung Ay, hindi nung naman. binabayaran nyo. Baka, hindi na. Sa kanila, sa co-op ko rin naman Babayad yung pera. Okay. So, yung pag pinagbentahan nyo, babayaran nyo na yung utang nyo. Babayaran namin yung kasi nga, palaki ng palaki. Kasi ang hirap po kapag ano. Grabe no, 50,000 lang na ngayon 200 na dahil sa tubo. Pero anong nakakabayad kayo buwan-buwan? Kasi matagal-tagal na yun, nung huling punta ko sa inyo, di ba? Yung binibigay kong 1,000 ganyan kasi. Parang hindi din Nababawasan. Hindi talaga na sayang din naman. Sa interest lang yun. Kasi interest lang. kada buwan 1,000, di ba? Tapos magkano yun? 200,000 ang babayaran mo. Hindi maleles yun doon, sayang ang pera. Parang hindi nyo rin mararamdaman yan Pag-desisyon na namin nung anak ko na ibebenta na lang ito. Pag Ibebenta. yung matira, magkahanap kami ng lupa na So, ano masasabi mo, Danica, na yung plano ni mama mo okay naman sa inyo? Para sa akin po, gano'n na lang po siguro. Tapos, maghanap na lang po kami or pansamantala. Makiki-stay muna po kami sa lola ko habang wala pa po kami nahanap. Wow. Kahit kubo lang po sana mapatayo lang namin para mabayaran lang po namin yung kaysa lumaki po ay mas mahirap po yung masyado. Tsaka malaki din yung bubuuin nyo na yun, no? So, bang plano nyo, maghanap lang ng lupa muna para magpatayo ulit ng panibago? Sabi nung asawa ko po, ngayong may binibigay daw po lupa yung Mayor. si Mayor, yung natalong mayor po, San Vicente. Libre po daw yung baka pasakaling makakuha daw po siya. Ibibigay daw po niya taas. Parang libreng palupa. Oo. Lupa. Asawa nyo na o yung Stepfather. yung stepfather nyo? Sa inyo ibibigay? Meron silang ibinigay na Gano'ng kalaki naman yung lupa na sakto na sa isang 10 by 10. malakpang isang bahay na rin po, no? Yun pag nagkatotoo yun, siguro baka doon. Pero sa kanya nakapangalan, Hindi po. sa inyo din. Kumbaga yung may mga tao nang kinuha sila, mga 98 na tao ata yun na bibigyan ng mga lupa. Ganun na, 10 by 10 ang sukat. Opo. Pero kanino nakapangalan ay? Sa akin po. Sa'yo ibibigay. Meron daw naman na meron na daw siya doon sa... Ang bait naman ng ng stepdad nyo na naisip pa kayong bigyan ng ng lupa. Halimbawang nabenta namin yung pampabahay na lang. Doon na lang. Pero sure naman yan ay o hindi pa sigurado? Sigurado Yung lupa. Parang pa lang po. 50-50 pa. Pero Kailan sana nga magkatotoo. kailan po yan ay? Ngayong taon din? Oo, kasi pinapasubmit na din ako nung Mga requirements. requirements na Di kung agency ata, tsaka ID yung hinihingi. Sabitan nyo lang ng submitan ng mga requirements para, di ba, malay mo, mapaaga. Tapos yung lupa nyo, paano nyo binibenta yan ay? Naka for sale na? O I-popost nga namin Popost sa na. para makakuha ng bayan. so mayroon pala doon ng tubig. Laging walang tubig doon. Para po siya, wala pa po siyang linya ng May tubig. parang irrigation sa yung bago pumasok sa inyo, di ba? May tulay, yung parang may... ilog yun, ilog. Parang ang Wala. kailangan po doon yung pang inuming tubig po. Hirap kami doon sa Wala pang linya ng po doon sa sentro pa. Francesca, pagod ka na? Nakikilaba lang ako doon sa kapatid ko. Ganun pala doon. No? Mahirap pala pag walang tubig na no? Doon sa bahay ng asawa ko, sana meron. Kaya lang may mga nakatira naman na doon mga anak nila. Mahirap din naman yung nabaspaso. Malay nyo na pag nakabili kayo ng lupa tapos nabenta nyo na yung bahay nyo ngayon, di ba? Makatulong ang channel ko sa bahay. Pero hindi ganun kalaki na katulad ng bahay nyo. Ang laki kasi ng bahay nyo na no? Pero ang ganda sana nun. Sabi ko kubo Ang ganda lang. sana. Yung tatayo sana namin doon. Kaso, inigit ko man nun. Yung pag nagbabagi-bagi-baga, nahihirapan kaming sa mga... Pag babagyo po kasi doon, evacuate, nag-evacuate. Nahirapan kami. Minsan, hindi ka makakakain. Walang Kaya pinagawa nyo yun. Kahit utang, malaki ang
ano na, ano na namin na po. Ba't nag-evacuate kayo na kasi hindi maayos yung bahay nyo? Kasi dati ang bahay lang namin, kubo. Oo. Opo, kubo lang. Parang nakikita ko ng susunod na ating project sa aking channel. Nila Dani. Pero hindi ko pa naman sinasabi na 100%. Yun na talaga po. Yun na yung plano nyo. Okay. Maganda yan, Nay. Na lang kami ng maano. Siguro mga kalahating milyon yun yung mabibenta o hindi abot? Hindi abot. Parang ang estimate ko lang yun, mga 400. 400. So kalahati nun mapupunta sa pangbayad. Sa pangbayad sa utang. Pero lumaki na so yun. Hindi na rin ako nakakanaisip ko yung utang kung paano ko bayaran. Hirap na parang. Tsaka hirap din kami sa tubig talaga. Maganda yan para hindi na kayo mabaon sa utang. Yun ang solusyon. Mukhang okay din naman, no? Danica, sang-ayon ka naman doon. Opo, sang-ayon naman po ako doon kasi useless lang din po yung naganghulog si mama ng sayang. Parang napupunta lang po yung sa wala. Sa wala lang. Di naman nagbabawas. So, yun, buti na lang, Danica, hanggang ngayon may mga naghahanap pa din sa'yo. Ano masasabi mo na minsan may nangangamusta sa'yo, hindi na kita daw na-vlog. Ano gusto mong sabihin sa kanila? Mag-hello ka na. Hello po sa mga nakakaalala pa din po sa akin kahit minsan natatagalan po kami magkita ulit nila Kalingap Dan, pero po, andyan din po yung suporta ni Kalingap Dan sa akin, tapos yung mga supporters mo na naghahanap sa akin na kung kamusta na po ang sitwasyon namin, okay naman po, nakakaraos naman po, sabi kahit pa paano, naandyan po ang hirap pero nalalaban. Kaya man lagpasan. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang ang laban. So, and thank you kay Ma'am Milet Vitasa sa mga accessories. Thank you po kay Ma'am Milet Vitasa sa mga accessories na binigay niyo. Gaganda, di ba? Tatlong pairs po. From Velvet Box. Ito, bigyan natin alawan si Danica. So, matagal-tagal kita na-vlog ulit. Lalo na ngayon hindi, bakasyon mo na, no? So, pwede naman ikaw ang makasama kung gusto mo. Or, kasi mag-aapasok ka na si Francesca. Yung iba dyan na kasama ko, sila Ryan, si Lolo. Baka may pasok na. So, kung gusto mo, parang extra. Kasi si Francesca, binibigyan ko yan parang allowance kada sama niya. So, kung gusto mo, mamit mo din yung ibang beneficiary. Pwede naman po. Diba? Kasi mahaba-haba din po yung bakasyon. Wala ka bang gagawin niya sa bakasyon niya? Wala kang summer job? Ano lang po, yung dito? yung sa binabantayan, yung trabaho. Okay man yun. Okay naman. Dito? Iwanan man din po niya. Dito, hindi ka papasok? Dito po kay mama. Habang bakasyon. Yun nga po ang bala ko, dun muna po ako sa para kami. Pareho kayong kumikita. Sige na, ito. Kasi dito hindi naman kalakasan pa. Yung At kalakasan lalong may pasok po, malakas. Kaya nang mag-isang tao dito, Nay. Kaya mo mag-isa. Danica, 1, 2, 3, 4,000 bigay ko sa'yo. Kasi matagal naman kita ulit bago na vlog. So, 4,000 na. Ano pa rin yan, Danica? Nakakatulong pa rin ba yung pagbibigay ko sa'yo? Malaking tulong din po yung nabibigay niyo sa akin kasi hindi lang po sa akin, kay mama din po. Kasi yung binibigay mo, dagdag allowance ko din po at binibigyan ko din po si mama kahit papano. Tsaka di ba ang sabi ko is tutulungan kita sa paunti-unti sa tuition mo. Opo. So yan, pang na yan, hahatiin mo sa tuition mo din. So sisimulan na natin yan para habang di ka pa nagpapasokan, nakakaipon ka na sa yung Nagbukas nga yan ng account. Sabi niya, mama, mag-iipon ako pag may binibigay si Kalingap Dan. Sabi ko, tama yan. Para ako may nakikita sa iyo si Kalingap na nakakaipon ka ng pera sa bank. Tsaka sa mga sideline mo, di ba? Lang po bagay, yun mura lang po bagay, yung piso savings lang po bagay. So thank you po sa suporta nyo. And sa mga gusto po magbigay ng tulong kay Danica, message kayo sa Facebook page, Kalingap Dan. Pero mag-message ka muna dito, Danica, sa kasama ko. Hindi na siya gumagalaw eh. Nangangalay na ata. Opo, doon. Beneficiary mo din po. Opo, si Francesca, ano rin yan. Nailapit din sa akin yan. Ay, ako lang po. Sorry po. Para magkasigidad lang sila. Oo nga po. Pero ano lang yun ay, 15. Oo. 15 lang, malaki lang siya. Magkalapit sila ng ano. Di lang po alata. Message na kayo sa isa't isa. Ano po ba? Mga pawis-pawisan ka. Unexpected pa po. Ngayong pasukan ko po, parang ikaw na po yung bago makakasama ni Kuya Dan. Di ba naman? Iba naman po. Iba naman. Hindi ko po alam ang sasabihin ko, pero at least nagkakilala po tayo ngayon dahil kay Kalingap Dan. Tapos nagkaroon tayo ng chance na mag-meet na in person.
May panibago na naman ako kaibigan. Ate Danica! meron ka ng tatanungin mo Opo. mga bagay-bagay. Yeah. na, Di ko rin po kasi... advice sa inyo. Opo. Di ko rin kasama ang aking ate. Kaya, Tulong ka na Ate ng- Danica, hello! Mag-racket. Opo. Paano kumita ng mga Baka may sideline ka minsan na pwede mo siyang isali. Oh. Tapos may sideline si Danica na pwede. Pwede ka po rin. ako isali. Pwede magkasundo tayo. Oh. Perfect. Opo. Hindi, magbabay na kayo sa isa't isa. Ay, bye-bye, Ate Danica. See you sa ulit. Okay. Sa ulitin. Sa ulitin. Pwede pong bahag? Wala, pawisan na ako. So, Danica, message mo na lang sa mga nanonood at sa amin. Maraming salamat po, lalo na po sa iyo, Kalingap Dan, dahil nakabalik po kayo kahit matagal, okay lang naman po. Kasi pabakasyon na din po ako, grabe na din po yung tulong na naibigay niyo sa akin, lalo na nung sa tuition ko, tapos sa mga nakakaalala po sa akin mga supporters. Maraming salamat po sa inyo kasi andyan pa din po kayo kahit hindi niyo po ako palaging nakikita. Tapos nagbigay po sa akin ito kay Ma'am Milet Pitana, maraming salamat po kasi naalala niyo pa din po ako. Salamat. Ay, bye.